Sabay kayong nangarap na aabutin ang tugatog ng tagumpay ng magkasama. Sabay din kayong nagplano na bubuo ng sariling pamilya at magsasama ng payapa. Higit sa lahat, sabay kayong nangako na balang araw ay aharap kayo sa altar ng simbahan at magsusumpaan sa harap ng puong may kapal na magsasama sa hirap at ginhawa. Sa paglipas kaya ng panahon, ang mga pinangako nyo sa isa't isa ay kaya nyo pa bang panindigan? Kapag naabot nyo na ba ang mga pangarap sa isa't isa, ay magkasama pa rin ba kayo? Dear Kuya Alex, andito po ako sa simbahan. Katulad ng pinangako namin ng babaeng pinakamamahal ko na darating ang araw ay sabay kaming haharap sa altar at susumpa sa harap ng Diyos na magsasama habang buhay. Present ang lahat ng mga importanteng tao sa buhay namin. Bata pa man kami ay sa tuwing napapadaan kami sa simbahan ay sabay naming binabanggit ang katagang, "Diyan tayo ikakasal." Pangako yan. Habang ang lahat ng tao ay nakatayo sa simbahan at inaantay ang pagbubukas ng pintuan, nahudyat na ang bride ay dahan-dahang maglalakad papunta sa harapan. Maging ako ay hindi na makapagantay na mabuksan ang pintuan para masilayan ko na ang babaeng pinangarap ko. Maya-maya ay dahan-dahan na itong nagbukas. Dahan-dahang naglakad ang isang magandang babae. Ito ang matagal ko nang inaantay, ang makita siyang muli na maglakad papunta sa harapan. Mga bata pa lamang kami ay palagi na namin itong ginagawa bilang pagsasanay para pag dumating na ang araw na ikakasal na kami ay okay na. Alam na namin ang gagawin. Halos pumatak na ang mga luha ko. Nakita ko siyang tumingin sa akin at pasimpleng ngumiti. Napakaganda talaga ng babaeng mahal ko. Hindi nakakasawang pagmasdan. Bigla ko tuloy na alala nung mga bata pa kami. Oh, andito na palang alimangong pango eh. Sabay tawa ko ng malakas na agad din namang sinabayan ng mga kalaro namin. Ano ba? Ayaw mo ba talaga akong tigilan ha, Pinocchio? Ganti nito sabay tawa din ng malakas. Opo, Kuya Lex. Pagka inaasar ko siya ay gumaganti din ito ng asar. Madalas po ay inaasar ko siya noon na alimangong pango dahil medyo pangunga naman kasi talaga ang ilong nito. Habang siya naman ay Pinocchio ang asar sa akin dahil matangos daw ang aking ilong. Talaga ba? At least matangos ang ilong ko. Parang foreigner. Ikaw, panguna nga, alimango pa. San ka pa? Ano ba? Di ka pa talaga hinto sa pangasar mo? At bakit naman ako hinto? Sino ka para utusan ako? Ha? Alimangong pango? Napansin ko Kuya Alex na naiinis na ito kaya't mas lalo ko siyang inasar ng inasar. Alam niyo ba kung bakit isinilang si Michelle ng mga magulang niya sa mundo? Ang tanong ko sa mga kalaro namin. Bakit Leo? Kasi para magkaroon ng representative ang mga alimangong pango sa lupa. Sa sinabi kong ito ay mas lalong nagtawanan ang mga kalaro namin. Hindi pa ako nakontento Kuya Lex dahil mas lalo ko pa siyang inasar kahit na halos sumabog na ito sa sobrang inis at galit sa akin. Di ba kayo nagtataka? Bakit si Michelle lang ang pangu sa pamilya nila? Naku, hindi kaya ampun lang siya? Dahil lang talagang tunay niyang mga magulang ay ang mga alimango. Ang dagdag ko pa na sinabayan muli ng tawanan ng mga kalaro namin. Kahit ang mga kaibigang babae ni Michelle ay hindi rin mapigilan ng matawa. Lahat ng naroon ay tawang-tawa sa mga pangaasar ko maliban sa kanya. Napansin ko ang paunti-unting pagpatak ng kanyang mga luha. Tila ba hindi nito nagustuhan at nasaktan ito sa mga biro ko. Iyon ang unang beses Kuya Alex na makita ko siyang umiyak. Iyon din ang unang beses na nag-guilt ako sa sarili ko. Dahil ang katotohanan po sa likod ng mga pangaasar ko sa kanya ay para mapansin niya ako. Dahil lingid sa kanyang kalaman ay matagal ko na po siyang gusto. Grade 1 pa lamang kami ay gusto ko na po si Michelle. Kahit na ngayong grade 6 na kami ay hindi pa rin po nawawala ang pagkagusto ko sa kanya. Mapili po kasi si Michelle Kuya Alex. Pinipili niya lamang ang kinakausap niya. Madalas ay puro lamang po mga babae. Kaya nga po talagang bihira lamang ito makipag-usap at makipaglaro kapag may lalaki. Kaya ayun lamang po ang naiisip kong paraan para mapansin niya ako araw-araw. Ang asarin siya ng asarin. Nakatitig lamang po ako sa kanyang muka na namumula, dala ng pag-iyak nito. Ilang sandali kami nagkatitigan ng mata sa mata hanggang sa lumapit ito sa akin. Asarin mo na ako lahat-lahat. Huwag mo lang itadamay ang mga magulang ko. Saad nito at agad umalis.
Agad po siyang tinawag ng mga kaibigan niya pero hindi na ito lumingon pa. Hala, lagot ka Leo, pinaiyak mo si Michelle. Sabi ng isa sa mga kaibigan ni Michelle na tila nananakot pa. Di ko naman intensyon na paiyakin siya eh. Ang sagot ko naman na medyo kinakabahan. Iniisip ko po kasi na baka magsumbong si Michelle sa kanyang mga magulang. Leo, buti pa, humingi ka na ng tawad sa kanya. Eh di ba crush mo rin naman si Michelle? Saad ng isa sa mga kaibigan ko. Oo nga Leo, paano magiging kayo eh? Lagi mo siyang inaasar. Sige ka, ikaw din. Baka lumayo na loob sa'yo ni Michelle. Kuya Alex, napaisip ako sa sinabing ito ng isa sa mga kaibigan ko. Oo nga naman, paano nga naman ako magugustuhan ni Michelle kung pinapaiyak ko siya at laging inaasar? Kaya naman po pumasok sa isipan ko na humingi ng paumanhin sa kanya at nangako ako sa sarili ko na hindi ko na ulit aasarin pa si Michelle. Isang umaga ng pagpasok ko sa eskwela, nagkataon nakakalabas lamang po ni Michelle sa kanilang bahay. Naiiyaman ay nilakasan ko na ang loob ko. Talagang desidido na ako na humingi ng kapatawaran sa kanya. Kuya Alex, sa aming bayan ay medyo malayo po ang paaralan, kaya naman kalahating oras din ang kailangan lakarin. May mga masasakyan ka naman po doon pero mas pinipili ng ibang mga estudyanteng gaya ko na maglakad lamang para makatipid. Agad po akong nagtago sa likod ng poste para hindi niya ako makita. Inantay ko muna na makalayo siya sa kanilang bahay bago ko po ito sundan. Natatakot pa rin po kasi ako na baka nakapagsumbong na ito sa kanyang mga magulang. At kapag nakita nila ako ay baka mapagalitan lang ako at isumbong din sa mga magulang ko. Kuya Alex, magkalapit pong magkaibigan ng mga magulang namin ni Michelle. Ang papa po naming dalawa ay magkaibigan ng mga kabataan nila. Ganun din po sa mga nanay namin na mag-best friend din nung mga dalaga pa sila. Kaya siguradong pag nalaman ng mga magulang ko ay talagang papaluin ako kahit na grade 6 na po ako. Lalo't malapit po sa kanila si Michelle. Sabi pa nga po sa akin ng magulang ko na sana daw ay si Michelle ang mapangasawa ko balang araw. Wala naman po akong tutol doon dahil gustong gusto ko rin na si Michelle ang mapangasawa ko. Nung natitiyak ko na po na malayo na ito sa kanilang bahay ay agad ko na itong sinundan pero hindi agad ako sumabay sa kanya. Nasa likuran lamang niya ako nakasunod. Nahihiya pa kasi ako at hindi ko rin po alam kung ano ang sasabihin ko at paano ako hihingi ng tawad sa kanya. Ilang minuto po na ganun lamang. Kapag hihinto siya ay hihinto rin naman ako. Pag lumingon naman po siya sa likuran ko, nagpapanggap lamang ako na may hinahanap sa bag or kung minsan ay kunwari inaayos ko ang sintas ng aking sapatos. Akala ko ay hindi niya ako mabubuko pero nagkamali ako dahil kanina pa pala niya alam. Ano ba talagang gusto mo? Ayaw mo ba talaga akong tigilan sa pang-aasar mo, ha Leo? Ang mahinahon pong banggit nito pero alam ko po na nagpipigil lamang itong mainis. Di na ako nagpaligoy-ligoy pa Kuya Alex. Agad po akong pumunta sa harapan niya at humarap sa kanya. Michelle, patawarin mo na ako. Hindi ko talaga sinasadya. Ay wow, marunong ka pala mag-sorry ah. Akala ko kasi puro lang pang-aasar ang alam mo eh. Kaya nga sorry na. Promise, di na mauulit. Di ko naman intensyon na paiyakin ka eh. Patawarin mo na ako. Kuya Alex, akala ko mapapatawad na ako ni Michelle ng ganun si Michelle. Sabi pa nga po sa akin ng magulang ko na sana daw ay si Michelle ang mapangasawa ko balang araw. Wala naman po akong tutol doon dahil gustong gusto ko rin na si Michelle ang mapangasawa ko. Nung natitiyak ko na po na malayo na ito sa kanilang bahay ay agad ko na itong sinundan pero hindi agad ako sumabay sa kanya. Nasa likuran lamang niya ako nakasunod. Nahihiya pa kasi ako at hindi ko rin po alam kung ano ang sasabihin ko at paano ako hihingi ng tawad sa kanya. Ilang minuto po na ganun lamang. Kapag hihinto siya ay hihinto rin naman ako. Pag lumingon naman po siya sa likuran ko nagpapanggap lamang ako na may hinahanap sa bag or kung minsan ay kunwari inaayos ko ang sintas ng aking sapatos. Akala ko ay hindi niya ako mabubuko pero nagkamali ako dahil kanina pa pala niya alam. Ano ba talagang gusto mo? Ayaw mo ba talaga akong tigilan sa pang-aasar mo, ha Leo? Ang mahinahon pong banggit nito pero alam ko po na nagpipigil lamang itong mainis. Di na ako nagpaligoy-ligoy pa Kuya Alex. Agad po akong pumunta sa harapan niya at humarap sa kanya. Michelle, patawarin mo na ako. Hindi ko talaga sinasadya. Ay wow,
Marunong ka pala mag-sorry ah. Akala ko kasi puro lang pang-aasar ang alam mo eh. Kaya nga sorry na. Promise, di na mauulit. Di ko naman intensyon na paiyakin ka eh. Patawarin mo na ako. Kuya Alex, akala ko mapapatawad na ako ni Michelle ng ganun kadali. Pero hindi pala. Dahil napansin ko nagtaasan na naman ang mga kilay nito na mahalata mo galit na naman nito. Ano bang nagawa ko? Wala naman, di ba? Humihingi lang naman ako ng tawad. Pwede ba, Leo? Umalis ka na sa harapan ko. At mahuhuli na tayo sa klase oh. Untal nito. Wala akong paki. Hindi ako alis sa harapan mo hanggat hindi mo ko napapatawad. Ano ba, Leo? Talagang susubong kita pag di ka pa umalis sa harap ko. Pasigaw na sabi nito. Michelle naman, patawarin mo na ako. Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo ko? Promise, hindi na talaga kita aasarin pa. Ang saad ko na halos maiyak na nga po sa pagmamakaawa kay Michelle, mapatawad niya lamang po ako. Hindi po ito agad sumagot, kaya't lumuhod ako sa harapan niya. Nagkataon po na marami ding mga estudyante ang napapadaan roon na lahat ay nagtitinginan sa aming dalawa. Alam kong medyo naiiya si Michelle sa ginawa kong iyon, kaya agad niya akong sinabihan na tumayo, pero nagmatigas ako. Hindi ako tatayo dito hanggat di mo pa ako napapatawad. Ang seryosong sabi ko. Siguro napansin ni Michelle na sincero ako sa mga sinabi ko, kaya agad din niya akong napatawad. Kuya Alex. Sige na, tumayo ka na riyan. Pinapatawad na kita. Talaga, Michelle? Maraming salamat. Walang humpay ang saya na nararamdaman ko ng mga oras na yon dahil sa wakas ay nagkaayos na kami. Basta yung pangako mo na hindi mo na ako ulit aasarin. Maasahan ko ba yon? Oo naman. Seryoso kaya ako sa pangako ko. At para mapatunayan ko sa iyo na totoo yon, lahat ng mga away sa iyo ay mananagot sa akin. Hindi ko hayaan na may ibang mananakit sa iyo. Pangako yan. Ang sabi ko na agad ikinangiti ni Michelle. Talaga ba? Gagawin mo yon? Ang paninigurado nga po nito. Opo, Ma'am Michelle. Pangako yun sa'yo. Kuya Alex, magmula nang magkaayos kami ni Michelle, ay naging malapit na kaming magkaibigan sa isa't isa. Kung dati ay mga barkada ko ang kasabay kong pumasok at umuwi, pero ngayon, si Michelle na. Pinupuntahan ko siya sa kanilang bahay kapag papasok na kami. Agad naman akong papatuloyin ng kanyang mga magulang sa loob. Kapag uwian naman po ay magkasabay din kami palagi. Naiinggit na nga po ang mga kaibigan ko dahil nawawalan na raw ako ng time sa kanila. Tama nga naman po, Kuya Alex, dahil halos buong araw ay si Michelle ang kasama ko. Kung hindi kami naglalaro sa labas ay nanonood kami ng TV. Minsan habang nasa may sala kami ng kanilang bahay at nanonood ng isang teleserye, may isang eksena po roon na kinakasal ang isang babae sa lalaki. Napansin ko na malaki ang ngiti ni Michelle habang pinapanood niya iyon. Hindi na ako makapagantay na ako naman ang ikakasal. Siguro yun ay magiging masayang parte ng buhay ko, ang ikasal sa taong mahal ko. Untal nito habang nakatingin sa pinapanood namin. Sana nga po, Kuya Alex, matupad ni Michelle ang gusto niyang iyon, pero sana ako ang lalaking kanyang itinutukoy na ikakasal sa taong mahal niya. Kuya Alex, 6 na taon ko na pong gusto si Michelle. Mula po grade 1 ay may gusto na ako sa kanya. At kahit ngayong grade 6 na kami, ay siya pa rin po ang tinitubok ng puso ko. Sa maniwala man po kayo o hindi, never pa po akong nagkagusto sa iba dahil ng mga panahong iyon si Michelle lamang po ang nagugustuhan ko. Maligayang pagtatapos, Michelle. Ang bati ko sa kanya dahil sa pagtatapos namin ng elementarya. Sa'yo din, Leo. Maligayang pagtatapos din sa'yo. Salamat, Michelle. Grabe no? Ang bilis ng panahon. High school na tayo pagkatapos college na. Yan nga eh. Tapos mag-aasawa na tayo after nun. Di na ako makapagantay na dumating yung araw na ikakasal ako sa taong mahal ko. Ang kinikilig na sabi nito. Puro na lang siya ganyan, Kuya Alex. Kahit nasa school kami, paulit-ulit niya pa rin binabanggit ang taong papakasalan niya balang araw. Sino kaya ang taong iyon? Napakaswerte niya at sana ako po ang taong iyon. Walang araw na hindi ko ipinanalangin sa Diyos na sana ako ang maging katuparan ng pangarap ni Michelle. Sana ako ang lalaking pakakasalan niya
sa pagdating ng tamang panahon. Leo! Leo! Si Michelle pinagtutulungan nila Daryl! Dalian mo! Ang sigaw ng babaeng kaklase ko mula sa hindi kalayuan sa pwesto ko. Nasa kantin kasi ako noon at bumibili ng pagkain namin ni Michelle. Grade 8 na kami ng mga panahong iyon at hindi pa rin nagbabago ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Nakadagdag pa na magkaklase kami lagi. Kaya't nababantayan ko siya at higit sa lahat ay nakakausap palagi. Nakakasabay siyang mag-break time at mag-lunch. Kuya Alex, napakunot na lamang bigla ang noo ko nang malaman ko na pinagtutulungan siya ng grupo nila Daryl. Sila po ang pinakapasaway sa section namin and probably sa buong school. Mga bully po ang mga iyon na kahit mga teacher ay hindi nakakaligtas sa kanilang pambubuli. Agad-agad po kaming umakyat sa room namin na nasa 3rd floor. Pagkadating ko nga po doon ay nakita ko na sasampalin na sana ni Daryl si Michelle kaya agad-agad kong sinalo ito ng aking mga kamay. Kuya Alex, nanginginig ang buong katawan ko noon sa galit dahil sa pagtatangka nitong saktan ang pinaka-special na babae sa buhay ko. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang sasaktan mo si Michelle. Ang saad ko sa kanya habang nakatingin sa kanya ng masama. Eh ano bang pake mo? Bakit? Boyfriend ka ba niya para mangialam ka? Bulyaw nito na agad ko naman pong ikinainis. Hindi nga. Pero matalik kong kaibigan si Michelle. Kaya't pag sinaktan mo siya, magpapareserve ko na ng spot sa impyerno dahil dadalhin kita ron. Ang galit kong sabi dito na mukhang tumalab naman ata. Napansin ko kasi ang takot sa mga mata ni Daryl. Hindi po lingid sa kalaman ng lahat ay ilang beses na kaming nagsuntukan ni Daryl. At ang rason, bully. Maging si Michelle kasi ay hindi nakakaligtas sa pambubuli ni Daryl. At katulad nga po na pangako ko sa kaibigan ko, ganun nga po ang ginawa ko. Nakipagsuntukan ako kay Daryl at siya nga po ang laging talo. Never pa itong nanalo sa akin kaya nga madalas ay sinasabi ng mga kaklase ko sa kanya, napakatapang mo pero tumba ka naman kay Leo. Kuya Alex, agad pong umalis ang grupo nila Daryl. Ang loko, may kinakatakutan din po pala. Agad kong ibinaling ang atensyon ko kay Michelle. Ayos ka lang ba? Ang pag-aalala kong tanong sa kanya. Okay lang ako. Salamat nga pala sa iyo . Ano ka ba? Wala yun. Para saan pa't naging mahal kita? Ha? Mahal mo ko? Ang ibig kong sabihin, mahal kita bilang kaibigan. Di ba ganun naman kasi talaga yung magkakaibigan no? Nagmamahalan, di ba? Ang palusot ko na agad din naman pinaniwalaan ni Michelle. Okay. Sabagay, tama ka nga. Michelle, nga pala. Anong nangyari kanina? Ang pagtatanong ko para naman po maiba ang topic. Paano ba naman kasi? Ayaw nilang tigilan sa pambubulit si Jackie. Sinabihan ko na sila na itigil na nila pero ayaw makinig. Tapos kinuha pa nila yung pagkain niya at tinapon sa basurahan. Kaya yun, di ko napigilan na makapagsabi ng di maganda sa kanya. Ano ba kasing sinabi mo? Siya yung papalit sa trono ni Satanas pag namatay siya. Talaga sinabi mo yun? Oo, sobra na kasi sila eh. Bilib na talaga ako sa'yo, Michelle. Napakatapang mo. Di ka ba natatakot na baka saktan ka niya lalo na't babae ka pa naman? Subukan lang niya at best friend ko makakabangga niya. Sabay ngiti nga po nito sa akin. Di ba nangako ka na di mo hayaan na may manakit sa aking iba? Oo naman. Pangako ko yun sa'yo at hindi yun magbabago. Ang nakingiti kong tugon. Nagulat na lamang po ako, Kuya Lex, nang bigla akong yakapin ni Michelle. Maging ang mga kaklase namin ay kinilig sa kanilang nakita. Maraming salamat, Leo. Ang saad nito, nagad ko namang sinagot ng, "No ka ba? Wala yun." Kuya Alex, tumatak ng husto sa isipan ko ang mga nangyari kanina. Ang pagtitiwala niya sa sinabi ko na babantayan ko siya at higit sa lahat, ang kanyang pagyakap sa akin. Sa totoo lang po hanggang uwian na hindi iyon nawala sa isipan ko. Sobra po akong kinilig nung yakapin niya ako. Napakabango po ng amoy ni Michelle. Pag-uwi ko nga po ay hindi na ako nagpalit pa ng damit. Suot-suot ko ito hanggang sa pagtulog at isang araw po na hindi ako nagpalit ng damit dahil sa gusto ko pa na maramdaman ang presensya ng pagyakap sa akin ni Michelle.
Baliw na kung baliw Kuya Alex pero ganun talaga. Minsan lang mangyari to. O Leo, bakit yan pa rin suot mong damit? Ang may pagtatakang tanong ng aking inay nang makita niya na hindi ko pa rin hinuhubad ang suot kong damit kahapon. Maayos pa naman po to, Nay. At isa pa, para naman po hindi dumami agad mga labahan natin. Ang pagdadahilan ko naman. Kuya Alex, hindi ko makakalimutan ang araw na niyakap niya ako. Kahit ngayon ay naaalala ko pa rin at napapangiti na lamang ako pag binabalikan ko ang mga masasayang araw namin. Leo, di ba si Michelle yun? Ang saad ng kaibigan ko habang nakatingin sa kanang direksyon namin. At sa aking pagtingin po ay nakita ko si Michelle na kasama si Justin. Si Justin, Kuya Alex, ay ang pinakamatalino sa aming classroom. Siya po ang top 1 sa klase. Nanluwa ko nang makita ko si Michelle na masaya habang nakikipag-usap kay Justin. Kaya pala hindi siya sumabay sa akin umuwi kasi may iba pala siyang kasabay. Kuya Alex, sobra akong nasaktan sa nakita ko. Halos madurog na ang mundo ko sa nasaksihan ko. Masyado na po sigurong OA sa paningin nyo pero hindi po kaya ng puso ko na makitang may ibang kasama ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi na ako nagpaalam pa sa mga kaibigan ko. Habang sila ay nakatingin din sa direksyon nila Michelle, ay agad na po akong umalis nang hindi nagpapaalam sa kanila. Umuwi ako ng bahay na sobrang lungkot. Hanggang ngayon po kasi ay hindi pa rin ako nakaka-move on sa nakita ko kanina. Si Michelle na malaki ang tuwa ng kasama at kausap niya si Justin. Kuya Alex, buong maghapon akong nakakulong sa aking kwarto. Hindi ako lumabas ng bahay. Maya-maya po ay narinig ko ang boses ni Inay, "Leo, andito si Michelle." Pabangon na lamang po ako bigla nang marinig ko iyon. Anong ginagawa ni Michelle dito? Dahil sa masama pa rin ang loob ko sa kanya ay nagkunwari akong tulog. Agad po ako nagtakulob ng kumot sa buong katawan. Makalipas po ang ilang minuto, ang akala ko ay umalis na ito, kaya naman dahan-dahan ko nang inalis ang kumot. Pero napigla na lamang ako dahil nasa harapan ko na pala siya, nakatayo at nakatingin sa akin. "Galit ka ba sa akin?" ang tanong nito. "Wala ah. Ba't ayaw mong lumabas? Dati-rati pag pumupunta ako sa bahay nyo, lumalabas ka kagad ng kwarto." "Kasi naman natutulog ako kanina kaya hindi ko alam nandito ka pala." Ba't sabi ng mama mo di ka naman tutulog?" "Malay ko dun. Basta natulog ako kanina." "Teka, ano bang ginagawa mo dito? Bakit? Masama bang pumunta?" "Bakit? May sinabi ako?" "Napaka-pilosopo mo talaga." Ba't di si Justin puntahan mo? Total, magkasama naman kayo kanina, di ba?" "Ha? Teka, nagsiselos ka ba? Kaibigan ko lang naman din yun tulad mo." "Kaibigan? Oo nga pala. Kaibigan mo lang pala ako. Sa bagay, ano nga bang karapatan ko kung kaibigan mo lang naman ako? Ano bang sinasabi mo, Leo?" "Mahal kita, Michelle."